lang na sa ngayon ay wala pang impormasyon na dumating sa kanila sa di umano'y nais na makipag-usap ng Vice Presidente sa Pangulo. Ayon kay Yusek Claire Castro, wala siyang kumpirmasyon sa naturang umano'y nais na magkaroon ng pribadong pagpupulong sa pagitan ng Pangulo at Vice Presidente. Ayon sa kanya, bukas ang Pangulo sa sino man na nais makipag-usap para sa mabuting pagkakaintindihan. Wala po tayo makukumpirma patungkol po dyan dahil wala naman din pong ibinababa sa atin na anumang impormasyon kung meron ngang ganyang kaganapan. So sa ngayon ay wala tayong makukumpirma. Hypothetical question. Pero ang sabi ng Pangulo, sa una pa lang niyang podcast, kahit sino, sa lahat na maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, siya ay bukas upang makipag-usap para magkaroon ng magandang pagkakaintindihan. Hindi partikular para kay Vice Presidente. Baka kasi magkaroon na naman ng misinterpretation at misunderstanding sa ating mga ginawang katugunan sa ngayong araw na to. Samantala ay pinagpatuloy ng Senate Impeachment Court ang paglilitis sa ika-16 na araw nito upang dinggin ang patuloy na pagtatalakay ukol sa artikulo ng mga umano'y maling paggamit ng questionableng liquidation at umano'y misappropriation ng mga pondo ng tanggapan. Dumalo sa pagdinig ang mga disbursing officer na sina Gina Acosta at Eduardo Fajardo upang magbigay ng linaw at patotoo hinggil sa operasyon ng pondo. Ayon kay Acosta, naglabas siya ng halagang 125 billion pesos para sa mga aktibidad ng tanggapan sa utos mismo ni Vice President Sara Duterte. Dagdag pa niya, ang seguridad ng pondo at implementasyon sa ground ay ipinasa niya sa security officer na si Colonel La Chica alinsunod sa umiiral na joint circular. Bagamat idineklara ni Acosta bilang isang hostile witness ng hukuman, iginiit nito na tinanggap niya ang mga ulat ng paggasta dahil sa direktang papel ni La Chica sa mga operasyon. Ipinagdiinan naman ni House Committee on Appropriations Chair Representative Mika Swansing na ang inaasahang 7.2 trillion pesos na pambansang budget para sa taong 2027 ay dapat lumabas sa mga papel lamang at tuwirang maramdaman ng mga Pilipino. Kanyang tiniyak na tututok ang mga mamabata sa pagbibigay ng konkretong benepisyo sa publiko. Ayon sa kanya, ang bawat piso mula sa pondo ng bayan ay galing sa dugo at pawis ng mga mamamayan. Kaya dapat mapunta sa mga programang magpapabuti sa edukasyon, kalusugan, trabaho at infrastruktura. Sinuportahan din ng Kamara ang framework ng DPCC na nakapokus sa people-centered growth upang tugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng bawat pamilya. Sa mga darating na buwan, magiging masusi ang pagsusuri ng Kongreso upang tiyakin na ang budget ay magdudulot ng maunlad at matatag na kinabukasan para sa bansa. Sa ibang balita, nahuli ng Philippine Coast Guard ang 8 individual matapos matuklasan ang isang walang dokumentong barko na sangkot sa iligal na paglipat ng langis dito sa karagatan ng Barangay Makawayan, Tingloy, Batangas noong August 15. Nauwi sa pagsiyasat ang insidente matapos tugunan ng mga tauhan ng PCG ang ulat tungkol sa isang barko na naanod malapit sa baybayin dahil sa sira na makina. Sa kasalukuyang inspeksyon, nakadiskubre ang mga otoridad na aabot sa 5,000 liter ng diesel kung saan ang 4,000 liter ay binubuhay bilang kargo at ang 1,000 liter ay para sa konsumo ng sasakyang pandagat. Kasalukuyang bumubuo ng kaso ang PCG Legal Unit at Investigation and Detection Unit laban sa mga nahuli na maaaring maharap sa mga paglabag sa Custom Modernization and Tariff Act at batas sa iligal na kalakal ng petroleum. Nananatili sa kustodiya ng PCG ang 8 sospek habang inaayos ang paghahain ng mga kaukulang kriminal na kaso at inquest proceedings laban sa kanila. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.